Ngayon si Susan Enriquez para maghatid ng tulong doon. Ate Sue? Ayun na. Ready, Ate Sue? You're on cam? Ate Susan, you're on cam! Okay mga kapuso, live pa rin po tayo dito sa Barangay Sulipan, sa Apalit, Pampanga. Dito po tayo mismo sa ilalim ng tulay kung saan yung ilang mga residente nga po rito na ayaw po mga magsilikas at magtungo sa mga evacuation center. Mas pinili po nila na manatili po dito sa ilalim ng tulay. Kung matatanaw niyo po sa likuran ko, mataas pa ho yung tubig dito sa ilog. Actually, yung mga nakikita niyo struktura doon sa may mga pundasyon ng tulay, yan po yung mga bahay na tinangay na nung baha dahil dito sa bagyo si Pedring at si Kiel at yung mga residente po dyan, yung mga nakatira dyan, ito po, sila po yung nandito ngayon sa ilalim mo ng tulay at mas pinili nila na manatili dito kasama yung kanilang mga anak, yung mga maliliit na bata, no? Tatanungin natin yung mga residente. Kumusta ho ang sitwasyon nyo dito, Nay? Kumusta po kayo dito? Ha? Kumusta ho ang lagay nyo dito? Nako, ayan ho yung... Ha? Ano po? Okay na, okay na. Ay, parang mas okay naman sila. Ay po, ito may mga bata ho dito sa ilalim nitong mga kubol. Ayan, medyo kumakain na ho sila nung kanina, yung mga binigay ho nating relief goods from Kapuso Foundation. Yan ho yung agahan nila ngayon dito. Ma'am, kumusta ho ang lagay nyo dito? Dahil tabi-tabi naman kayo nitong ilog, ano? At medyo, ayan, may tubig baha. Paano ho? Nahirapan kami, ma'am. Kasi yung bahay namin lubog. Saan ba bahay nyo? Yun sa likod ng... Sa likod niya na pundasyon na yan, na hindi natin matanaw. So ano ho ang... ito ba mga anak niyo ho ba itong mga nandito? Ako po yan. May magulang. Sa malayong magulang. Oo. Kumusta? Ha? May mga bata? Ay, may bata, may mga sakit. Ano ho ang sakit nila? Nilalagnat. Nilalagnat. Oo. Kumusta ho ang... ilang araw na kayo dito? Mga 3 days na ata? Paglaki sa tubig dito na kami lahat, kasama namin sila. Kasi malalim na sa amin eh. Ang iba nangatangay na ang mga bahay. Kailangan lang namin. Hindi kami ng tulong. Mabigyan kami ng magandang kasirahan namin. Kaya nagkasakit na yung bata. So may mga sakit. Nahirapan na kami sa mga buhay yung asawa ko kasi. Anong plano nyo dyan? Dito muna ho kayo kasi hindi pa naman humuhupa yung tubig. Ha? Dito lang muna kami. Dito lang muna kayo? Hindi ho muna kayo aalis? Bakit ayaw nyo muna pumunta sa evacuation center? At pagka humupa, nasa ka na kayo bumalik? Sa dahon na kami. Sa evacuation center? Ayun doon kami. Kasi mga bata, nangabasa ang maglakas ng ulan amin. Kahit ganito yun, nagkapan, pumapasok pa rin ng ulan. Oo nga, siyempre tarapal ho lang yan. Anyway, maraming salamat ho. Naku, siyempre yung mga bata kailangan ho mabigyan ng gamot. So, yan ho yung mga kababayan ho natin dito na hanggang ngayon ay mas pinili ho nila na manatili dito. Yung iba nagkakasakit na, siyempre dahil nga po sa nakikita naman ho natin, tarapal lamang ho yung nagiging pananggalang nila kapag nagkakaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na nitong nanalasa ho ang bagyong si Pedring at itong si Kiel. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating servisyon totoo dito. Ang pamamahagi ho natin ng relief goods mula sa Kapuso Foundation at syempre yung maiinom na tubig. Meron ho tayo ditong fire truck para ho makapaligo yung ilan nating mga kababayan dito na ilang araw na rin hindi nakapaligo dahil nga dito sa kalamidad. At syempre yung mga gusto ho makapaglaba. Pero pansamantala, mananatili muna sila dito dahil ayaw na hong umalis ng iba. Hihintayin na lamang daw nila na humupa ang tubig dito sa Pampanga River kung saan yung kanilang mga bahay na nasa gilid ho ng ilog. Yung iba ay tinangay na, yung iba ay may natira pang kaunting mga pundasyon at yun na lamang yung pag-aariin nila para makapagsimula ng kanilang mga buhay. Mula po rito sa Barangay Salupan, dito po sa Apalit, Pampanga. Babalik po unang hirit. Wow! Yan, go Ate Sue, mo naman kalagayan ng ating mga kababayan dyan. So any chance na magkaroon kayo oportunidad para makatulong sa kanila, please do go ahead. Kapuso Foundation. Yes, we're open for donations mula sa inyo. Ang Kalumpit, Bulacan po ang isa sa mga lubos na tinamaan ng napakataas sa pagbaha mula sa binagsak na ulan ng Bagyong Pedring. Kaya hanggang ngayon, kailangan pa rin nila ng ating tulong. Ito at nasa evacuation center doon, si Monica. Mon?
Alright, babalik pa rin po tayo mga kapuso dito sa San Marcos National High School. Dito po yan sa Kalumpit, Bulacan. At tulad na nabanggit natin kanina, ito po yung nagsisilbing tirahan ng mga kapuso natin na nasalanta nitong ang mga sunod-sunod na bagyo. At syempre, serbisyong totoo po ang hatid natin this morning sa mga kapuso natin dito. Dahil today, meron po tayong libreng paalmusal para sa mga tao dito. Ayan, meron tayong inihandang mainit na goto. Ayan, at syempre, thank you so much sa Goto King para dyan. At kapares yan, magbibigay din po tayo ng tinapay, courtesy naman ng Julie's Bake Shop. At tulad nga rin na nabanggit natin kanina, problema po kasi ang malinis na tubig, lalo na sa mga panahong katulad nito. Kaya naman, mamimigay po tayo ng mga bottled waters, ayan, courtesy naman ng Crystal Clear. Thank you so much. At ngayon naman, tulad na napapansin nyo mga kapuso, madalas po or inuna po natin talaga yung mga bata dahil talaga sila yung nangangailangan na unang-una dyan. At kausapin natin isa sa mga bagets dito, ano pangalan mo? Russell po. Ayan, Russell. So, Russell, gano'n na katagal ang pamilya mo dito sa evacuation center? 2 araw po. 2 araw na. Eh, ano naman nararamdaman mo ngayon? Meron kang almusal at tubig for this morning. Masaya po. Ayun, masaya. Alright, sige, kain ka na mabuti. Now, mga kapuso, bukod dito sa libreng pakain at inumin, meron din po tayong charging station na inihanda para sa ating mga kapuso dito nga sa evacuation center dahil wala po silang kuryente dito at saka kailangan nga i-charge yung kanilang mga cellphone for emergency purposes. Now, mga kapuso, kasama ko naman ngayon si Miss Avelina, na siyang coordinator nitong Metro San Marcos dahil siya yung in charge nga sa pagpapanatili o pagpaparemind sa ating mga kapuso sa pagpapanatili na maging malinis itong kanilang lugar. Good morning po ma'am, mga kapuso, Inang Hirit. Now, ano po ba dapat tandaan ng ating mga kapuso para talagang siguraduhin malinis itong kanilang lugar? Dapat po lahat ng mga evacuees dito may kanya-kanyang plastic bag ang bawat pamilya sa kanya-kanyang kwarto. Tapos linisin nila ang mga bahang paligid. Regular na linisin ang mga higaan, kinakainan at palikuran. Ayun kanina ma'am na-mention natin yung sa mga plastics po ano. Ito po ilalagyan natin ng basura. Gaano po kadalas kailangan nakokolekta itong mga ito? Dapat po at least twice a day kolektahan ng ecoboy ng barangay na under ng pamahalang bayan ng Kalumpit. Ayun. At syempre, nabanggit nyo ma'am kanina, no, dapat malinis yung paligid. Yung mga tubig kailangan walisin na kung kaya, no, or punasan na hanggat kaya. At yung mga higaan, lalong-lalo na yung mga palikuran, ma'am, kailangan panatiling malinis. Tama po yun, ma'am? Opo, tama po. Ayun. Thank you so much po, Miss Avelina. At sa ating pagbabalik mga kapuso, makakasama naman po natin na Philippine Coast Guard para pakitaan tayo ng mga improvised floaters na pwede gamitin sa mga panahon katulad ito. Babalik po mo ng hirit.